Ang programang ito ay rated WDGAF. Maaaring may sensitibong nilalang at mga bashers. Opinion kasi namin to. Tangin na naman kasi ng opinion nyo. Let's get ready to rumble! What is up mga katitos and katitas? Ito na naman po kami. Yung mga nag-aabang sa atin dyan, sir. What's up sa inyo? Ito na po, kamusta? Isang magandang maulan na araw sa ating lahat. Basically, why I said that is because as we are recording this, I don't know, once it's uploaded kung umuulan pa rin pero kasi as we speak right now, medyo masungit ang panahon, pero alam ko marami nagbubunyi kasi umuulan na. Nawala na yung init-init feels, pero yun na nga, mauuso na naman ang coughs and colds and flu. Flu season, baga. Speaking of dali ako nan, medyo kung pansin nyo sa boses ko, medyo garalgal. Hindi po ako nagpapa-bedroom boys. Sadyang may nadalo lang ng ubot sipon. Change of weather yan, pre. Change of weather. Kaya ganyan. Kasi parang biglang sobrang init, tapos bigla ngayon ganito yung panahon. So, stay safe lang tayo palagi. At saka, pag may nararamdaman ka na, wag mo nang hintayin. Inuman mo na agad ng gamot. Unahan mo na. Oo. At saka Boss Lots. Kasi may nagsasabi sa atin na parang ang haba daw kasi masyado nung The Opinionated Titos Podcast. Wala kasi we are just describing ourselves na though I know to most of people, our opinions don't matter. Pero kasi ganun kami. We are the opinionated titos. Kaya sir. Pero since may mga sabi nga ang haba. So we've come up with our yung ganun yung mga mga vloggers or yung mayroong mga kapatid, katropa, ganyan. Sa atin naman dito sa The Opinionated Titos Podcast, tawag natin sa mga sarili natin mga katotpi. Kasama na yung mga katotpi natin dyan. Para lang malinaw, baka malito sila, pre. Totpi, The Opinionated Titos Podcast. In short, Totpi. At kayong mga listeners. Ilan ka sinabihang, katotpi ka pala ganyan-ganyan. Parang yan. It's either tito ka na mag-isip, pero bata ka ba? Certified na tito or tita ka na. Ayan. Pwede naman, di ba? Para magkaroon tayo ng signature, di ba? Para, halimbawa, tinanong tayo, ano yung pinakikinggan mo? The Opinionated Titos Podcast. Fun ka na pala yan. Ano ka na pala? Certified katotpi. Di ba? Certified katotpi. Signature shit, yeah. Yes, sir. Ayan mga katitos and katitas, hindi na namin kayo i-refer ng ganun, masyadong mahaba, o kaya The Opinionated Titos Podcast, ka-Opinionated Titos Podcast, mga katotpi. Katotpi sa inyong lahat. Magandang hapon o magandang araw sa inyo, mga katotpi. Simula ngayon. Before we start, gusto ko lang uling ipaalala sa ating mga viewers and listeners na we are available online. We have three platforms that you can see and listen to us. So basically, we're available on Facebook, YouTube, and Spotify. So yun. And also, if you're listening and you're not yet subscribed, we would greatly appreciate if you can subscribe, like, and share
our podcast. Also, you can leave comments, your feedback, your suggestions, or kung meron kayong topic na gustong pag-usapan, Yes, feel sir. free to do so. Again, everything's free, so we really appreciate if you can take the time to like, comment, subscribe, and also share this podcast of ours. Yes. Alright. Siyempre, So, it's free. without further ado, so, ang topic natin ngayon, medyo gusto ko tong topic na to kasi, yun nga, base dun sa mga previous podcasts natin, medyo nanonood ako recently ngayon ng mga, alam mo yun, ng TV, na, yung usual television, which is yung mga local channels natin, like Channel 2, Channel 7, ganyan, tapos, sa Netflix, nanonood din ako doon ng mga Tagalog movies or online. Yes, nanonood din ako. Oo. So, medyo iintriga kasi ako. Alam mo, pagkakaiba ng mga artista natin ngayon at saka yung mga artista noon. Ayan. Oo. Mm-hmm. Magandang topic yan, pre. Yung mga artista noon at artista ngayon, di ba? May certain comparisons. Siyempre, ayan na naman, medyo siguro lang may bias kami ng onte dahil sa aming edad, siyempre. Ako pre, personally, wala na akong masyadong kilalang bagong artista ngayon, pre. Bilang sa Actually, ako din naman. Oo. Maliban na lang doon sa mga talagang, alam mo yun, sikat. Pero yung sikat sila not for their acting. Maaaring sikat siya kasi nakipag-break siya doon sa jowa niya. Artista din. Pero not necessarily pinapanood mo sila ng yung mga pelikula nila. Kasi alam mo, lalo yung mga movies kasi ngayon parang alam mo yung acting nila is cringy yung dating na alam mo yun, sobrang pilit na sabi nga, para maging artista ka ngayon, it's either dapat may foreign blood ka o kaya dapat sobrang pogi ka o gwapo ka or maganda ka or sexy ka. Para ngayon, palag-palag na yun. Kahit na pag nakita mo naman ng umarte, nako, medyo hindi ka nice. Hindi or maaaring siguro galing ka sa bloodline ng, alam mo yun, laging may artista sa pamilya nyo, kaya siguro na din maging artista, pero parang hindi naman talaga yun yung bagay sa'yo or what. Ikaw, pero, anong tingin mo? Pero pre, medyo na-appreciate ko na kasi ito ewan ko kung napansin mo kasi dati 'di ba kailangan tisoy na sobrang pogi na ganyan na matangkad. Ngayon pre, medyo na-appreciate ko kasi 'di ba ito katulad nito, hindi naman kagwapuhan si paring Empoy pero nakakapag-lead siya actually, ng 'di ba? Yan meron yung isang example Si gusto ko yung artista na yun yung nagteteatro, si Pepe. Si Pepe Herrera, yan, pre. Hindi naman sila yung kapogian. Kumbaga, si Gerald Napoles. So, yung mga ganyan. Kumbaga hindi sila pogi, pero alam mo yung marunong silang umarte. Alam mo parang kasi para sa akin, pre, pag yung artista ka or tawag dito, dapat kumbaga, the way you act, it should be convincing. Hindi lang dahil pogi ka, artista ka na. Para sa akin, parang ganun kasi dapat Parang, kagaya nung, kasi, alam mo yun, yung mga old school na artista na, mga pogi. Pero yung mga yun, marunong umarte. Kasi ngayon, karamihan ng mga poging artista, ewan ko bakit ganun Ito pre, medyo political Katulad nito, yung Richard Gutierrez pre, ewan ko lang kasi para sa akin pre, pogi lang yun pre, pero tangina sobrang lame ng arte niya pre. Ewan ko lang kung agree ka sa akin, pero yun talaga yung nakikita ko. Sobrang Huwag na tayo lumayo pre Di ba nga, sabi mo si Richard Gutierrez. Syempre alam mo naman, bloodline yan puro artista. Pero ang galing naman kasi nung tatay niya, boy. Yung tatay, pre, tsaka yung lolo niya, pre.
Oo, di ba? Kaso, sorry, hindi lahat para, kumbaga kahit may dugo ka, wala talaga. Kung wala talaga, wala. Sorry, nalilito ako, sir. Si Richard ay anak ni di ba? Ni Richard Gutierrez and Annabel Rama. Hindi, si Richard Gutierrez, anak. Sorry. Sorry, nalilito ako. So, si Tonton at si Richard magkapatid. Ano niyan, si Richard Gutierrez, ang ano niyan, tatay ang nanay si niyan. Eddie. Ayun pala, Eddie pala, sorry. Eddie Gutierrez at si Annabel Rama, di ba? At Annabel Rama, yun. Tama. Sorry. Ano si Eddie. Tapos ano kasi ni Tonton. Sorry, magkapatid kasi ni Tonton, pre. So, sabi na lang yun nga, pre. Si Tonton at si Eddie Gutierrez, kumbaga, kapatid at tatay, di ba? Pero yung mga yun, pre, magaling umarte kasi, pre. Oo naman. Gifted na sila sa features ng talagang pogi talaga sila, pre, no doubt. Pero, at the same time, marunong sila umarte, pre. Yes, sir. Kumbaga, it's a package deal. Diba? Yung the face, the face, the looks, tapos yung arrive, tapos yung pag-aarte, 'di ba? Parang swak na swak, hindi magaling na kontrabida, yung mga ganun, pre. Si Richard parang alam mo, medyo although I grew up with I know you grew up with Mulawin as well. Parang okay din sana nadala ni Angel Locsin kaso si Angel Locsin ang doon Oo, parang alam mo yun, tangina, maganda ka lang talaga tignan, pero hindi ka convincing umarte, parang ganun. Tama. Pero, yun na nga. Kasi, sabi nga, na-appreciate ko na nga ngayon kasi nga, nabibigyan ng highlight yung mga hindi, kasi pre, ang totoong tao, hindi naman laging pogi yan sa di ba? Kumbaga parang yung katamtaman lang or normal na tao lang na magaling umarte, yun talagang na-appreciate ko ngayon, pre. Hindi na kailangan, hindi na requirement yung kailangan pogi o kumbaga sir, nakaka-relate yung mga tao. Nabibigyan na ng break yung mga talagang may talent sa paggaganon. Hindi lang basta tawag dito. Hindi lang basta kailangan pogi ka or maganda ka, 'di ba? Kaya kailangan meron ding acting chops kung baga. Ika nga. Oo. Kasi alam mo 'yun, parang hirap din kasi. Kumbaga, pero syempre kasi let's say for example, hindi ko rin masabi pero parang kagaya ng example mo, yung si Richard Gutierrez, kumbaga siguro yung expectation sa kanya kasi nga yung airpot niya, yung kapatid niya, parang he has so much to fill doon sa in terms of pag-arte. Siguro medyo lang din kung nagiging tawag dito, masyadong mataas yung expectations natin sa kanya. Hindi ko pwedeng ganun o talagang siguro he's not meant for that talaga. Oo, kasi tinan mo pre si Rufa Gutierrez, si Tonton Gutierrez, di ba? O si Monching, yun nga si Ramon Christopher. Di ba? Yung sinabi mo mga ganun, kalibre na rin yun, pre, di ba? Okay din yung acting. Siya medyo nasa pa-cuter side sa, alam mo yun, yung mga tipong more of pang heartthrob lang. Wala talaga yung talagang yung masasabi mong dramatic actor or at least matinding kontrabida or matinding komedyante. Wala siya sa middle Alam mo yun, more of mati ni idol lang. Siguro ngayon nga feeling ko parang yung sa datingan niya tsaka sa way of acting, siguro yung prime niya doon is the stages niya, yun na yung prime niya kasi nga parang yung dating niya, sabi mo nga, pumati ni idol, kilig-kilig lang, pero doon sa mga serious roles
na for serious movies, parang hindi siya patok. So, ayun. So, again guys, hindi naman we're not haters here. Siguro, inaano lang namin. We're just, tawag dito, sineset lang, or sinasabi lang namin what's our opinion towards it. Yun nga. Kaya ang opinionated titos Oo, tama. And then again, we're not haters, we're just trying to compare. And we're actually thankful din. Kasi nga, yun nga, nagkakaroon na ng break. Yung meron talagang umarte. Kahit hindi naman nagkakaroon na ng break ngayon. Yan, oo. Yun ang maganda ngayon. Well, meron pa din kasi yung rehistro pa rin sa camera or appealing sa camera. Meron pa rin, pero at least ngayon napapagbigyan na yung mga magagaling talagang umarte, pre. Hindi kailangan puti or katangkaran or kapogian, ganun. Diba? Yun lang yung sinasabi namin kasi kumbaga, yung mga magagaling na actor na kahit hindi ganong kapogi, nabibigyan ng opportunity na hindi pag sinabing artista, kailangan maganda ka na agad, pogi ka na agad, di ba? At least meron ng diversity, kumbaga, di ba? Tama. Kasi, kumbaga, pag sinabi mong artista, dapat yan, hindi, kumbaga, looks, para sa akin bonus na yung looks Kung artista ka, dapat you have the power to convince yung mga watchers mo doon sa role na pinoportray mo. Kumbaga example na lang. Yung kontrabida, pre, yung tipong maiinis ka, mabibwisit ka. So ibig sabihin na i-influence ka na kumbaga yung mga nanonood nadadala na putang ina nito, gago to di ba? Kumbaga nakakapag-convey sila ng magandang emotion na kaiinisan mo sila. Yun ang magaling, di ba? Totoo. Best example nun, pare sila, yung Diaz Brothers, pre. Sino? Yung Diaz Brothers. Diaz, oo. Romy and Paquito. Yes, sila sir. Romy Diaz, yan. Ayun nga, anak ni Paquito. Kumbaga, medyo not the same level. Papunta na doon nag-quit sa pag-artista si Joko Diaz, di ba? Di ba? Kasi parang parang ginagawa siyang bida-bida, ganyan-ganyan. Pero sa pagkakatanda ko, doon sa mga part ng career niya as artista, medyo nandun na siya sa kontrabida roles doon Gusto ko lang reenact yung Romy Diaz na yan ang gusto ko sa'yo. Pumapalag. Lumalaban. Ano mga magagana, mga signature, FPJ era. Bigote ni Paquito, pre. Ayan, the signature bigote. Legendary bigote. Bukod kay George Stregan, hindi, sorry. Si Paquito Diaz wala bigote. Si George Stregan pala yun. Hindi legendary sa kanya. Yung mga before the Mr. Suave song, sila na ang mga champion sa brocha. Mr. Suave. Totoo yan, Zay. Yun ang parang yan ang mga lihitin na talaga. Bigotilyo. Mga bigotilyo. Huwag kang mag-aangas sa lalaking may balbas. Kami ang mga tipo na hindi umaakras. Totoo. Ayan. Medyo, bigotilyo kami ni Boss Lots Medyo, yan. Signature kontrabida. Signature yan, signature. Hindi na namin na pinangarap maging, tawag dito, maging heartthrob. Okay na kami sa, brochador. Mga clean-shaven formal, mga one-side part with a clean-shaven face. Kami mga rugged look. Tayo sa mukhang dirty. Sa mukhang dirty pero naliligo naman. FYI lang guys, naliligo po kami. Pre.
Mukhang mabaho. Well, pag hinanap sila naman, mabuk naman. Oo naman, pre. Alam nyo, kung di nyo na ito tatanong, guys, may signature scent ako. Tito scent, which is Fahrenheit. Hindi, Fahrenheit. Classic yun, pre, Classic yun. Kasi pre, pagdating sa ganyan, yung tawag dito, yung old school na CK1. Yan. Ay, oo. Tapos yung, ano ba yung pabango ko dito sa bahay? Yung Clinic Happy na panlalaki. Yan. Yung ganun, Kaya yung kamatayang cool water. Yan. Yung mga signature Tito scent. Buti nga, hindi mo sinabing mga Ralph Lauren. Mga ganun. Wala. Hindi ko masyadong trip yung dating Pero yung ultimate Tito, yung mga nasa lolo territory na yung mga Brute, Giovanni's. Yeah. Yung mga Paco Rabanne. Yung pre, yung Jovan, no? Yung Jovan Mask. Oo. Na yun, saka parang yung tipo I mean, yung sa Jovan to. Naalala ko yung tipo nalaban na yung damit mo, nandun pa yung amoy. Ganon, kapotent yung amoy na nun. Tantindi nun, boy. Parang parang lang yan sa mga ultimate tita naman na medyo bordering to to lola category na is yung Chanel number 5 o kaya mga Poison yan. Pero naman talaga kumbaga kasi yung amoy nun kumbaga pag amoy mo yun na yun hindi ka na mag-iisip ng kung ano pa So ang tawag dito. So yun nga, going back dun sa napag-uusapan natin. Yes. Again, kung maririnig man tayo ng mga dito, mga producers ba yun, or mga filmmakers, we would like to thank you. Thank you guys kasi ayun nga, binigyan natin ng break yung tawag dito, yung mga hindi na kagwapuhan pero mga and you're giving them the break na ma-expose yung or ma-feature or ma-share nila yung talent nila sa sangkatauhan ng Pilipinas or sa ibang bansa din. So, sobrang thankful tayo doon. Kasi nga, again, parang at least hindi tayo makikilala lang basta dahil may pogi, ganyan. At least makikilala tayo na talagang may mga Pilipino na hindi man blessed sa itsura. Blessed naman when it comes to acting. Yes, sir. Parang lang yan dati kasi 'di ba pre, it's either pag hindi ka kapogian at hindi wala kang pogi looks it's either batokan ka or sidekick ka or extra ka or whatever, 'di ba? Oo, totoo. Hindi mo na ilalabas yung acting chops. Si pangalan na ito. Yung sila Berting Labra. Yan, diba? Diba? Laging sidekick nila PJ yan, pre. Oo. Pero kasi, si Berting Labra, in himself, kaya na magaling umato yun, pre. Oo. Diba? Kumbaga, he made a name for himself na kahit siya, sidekick or whatever. Kumbaga, the ultimate FPJ sidekick. Yan. Diba? Oo, totoo. Pero, yun nga. Marami siyang, kumbaga, may mga roles siya na fifth na highlight yung galing niya sa pag-arte. Tsaka alam mo pare, ma-share ko lang meron kaming paboritong artista nung tatay ko. So, ayun, rest in peace kay Airpat. Si pare, sobrang galing para sa amin siya yung paborito naming artista na when it comes to acting. Si pre, Tommy Abul. Ang sobrang galing nung hayop na yun, pre. Yung siya yung sa mga drama, pre, yung lagi siya yung Airpat, ganyan. Mga tatay roles, di ba? Yung niya, pre. Yung syempre, famous award yan. Kumbaga yung parang, yung basta pag yung drama niya, yung minsan yung intensity niya, yung
Yung pag, pre. ano niya, madadala ka. Yung expression niya, yung expression ng mukha niya. Very expressive. Yung bodily gestures niya, tsaka yung yung alam mo pag umiyak siya, alam mo na umaarte siya, pero putang na, makakamdaman mo eh. Makakamdaman mo, legit na maraming ganun, pre. So, ayun, ma-share ko lang yun yung paborito ng artista namin, yung airpot ko. Si, sobrang hands down. When it comes to acting, yun, si, Tommy Abuel. Saludo sa'yo, sir. Lupit mo. Parang si ano yan, pre, parang ano yan eh, parang mga Johnny Gamboa, yan, yung mga mga Dante Rivero, yan. Diba? Actually, si Jaime Fabregas, pre, ano effective din, di ba? Tsaka yung lumalabas pa din ngayon, anong tawag doon? Yung nakalimutan ko yung pangalan ng artista na yun, pre, pero magaling yung naging artista siya, tapos parang siya magbigay ka nga ng pangalan ng Bayani, sir? Bayani, si Jose Rizal. Si Cesar Montano yung nag-Jose Rizal, pre. Magaling din si Cesar. Baka yung sinasabi mo, pre, nagtiteatro din, pre. Yung nasa dulo na, General Luna, pre, hindi ba? Yun, si General Luna, pre. Anong pangalan nun? Kala ko si Jan Arcilla yung sinasabi mo eh. Yun, si Jan Arcilla, pre. Yun nga, pre, General Luna yun, pre, si Jan Arcilla. Yun nga, si General Luna, yun. Pre. Hindi kasi, alam ko, pre, kung di ako nagkakamali, alam ko, teatro din kasi yun eh. Medyo maganda-ganda siya sa background. Teatro. Yeah. Bukod sa Yung pre, General Luna. Tsaka yun nga, since nagtiteatro siya, bukod sa magaling siya umarte, magaling din siya kumanta, pre. Yun yung legit na magaling din kumanta. Kasi alam mo, ngayon, yung mga artista nating iba na pogi at maganda, yung alam mo, pinipilit sayaw, pinipilit pakantahin. Oo. Yung baga, syempre, kailangan, di ba, yung katulad nung sa mga love team, kailangan kakanta, di ba, para sa mga mall tour, pero sablay. Parang nakilala ko na naman yung kay Marcin Rebecca, pre. Yung yun eh. So, matagal na yun, alam ko, yung kinanta niya yung nakalimutan ko yung pamagat ng mata, yung Story of My Life. yung lyrics, pre. Si lyrics sabog-sabog na, wala pa sa tono. Ay. Searching for right. Wala eh. Kailangan yung mga, di ba sa mga variety show, kailangan, ang guest natin si Marian Rivera. Kakanta siya ng ganyan. Pero when it comes to acting, okay naman si Marian Rivera. Siya kakanta. Saka yung sayaw-sayaw, okay din. Wag lang yung, wag na nang pasukin lahat ng hindi niya masyadong territory at hindi niya masyadong expert. Yun nga. Medyo cringe. Good si Marian Rivera. Pero wag na siya kakanta ulit. Ay, nakakatawa yung naalala ko na naman yung clip na yun na kumakalat nun. Siya lang gusto ko siya sa sa Facebook or YouTube yung mga reels, yung mga shorts. Alabas yun. And it never gets old, man. Gusto nga na matatawa ako talaga. Pag ping-ping na dumadaan sa feed mo, no, minsan, no, nakikita mo, no. Hey. Hindi po alam mo yun. Kahit alam mo na kung anong mangyayari. Tatawa ka pa din. Eto na naman. Tutililing na naman yung tenga ko. Hindi naman sa pag-ano medyo may talent din kami ni Papa din sa mga ganyan. Ikaw marami kang talent sa ganyan, pre. Ako konti lang naman. Pag nakakainom lang. Mga banyo-banyo king lang, ano?
Yes, tipo pag napasarap sa tutok sa shower, yan. Pwede. So, diba? Yun nga, again, hindi naman natin nila yung mga opinion lang naman namin yun, na sana, wag naman palaging ganun. Since nabibigyan naman na ng break ngayon yung mga legit na umaarte, yun nga, shout-outs sa mga filmmakers, producers, yung mga iba't ibang channels na, ayun nga, nagkakaroon naman ng exposure. Yung mga marunong talaga. Hindi lang porque dahil pogi or maputi or matangkad. Mga talented artists natin. Anyway, totoo. maiba naman tayo. Brad, at medyo dumadami sa feed ko yung nakikita ko, pre, yung mga, di ba dati, pre, kamote motorcycle riders. Ngayon, pre, naglipa na dahil nauuso na yung mga kamote e-bikers, mga lintik na yan. Yes, sir. Di ba? Ano yan, pre? Kung dati, ang hari ng kalsada, jeepney. Nalipat yan di ba, una, nanggaling sa jeep. Sila daw yung tawag dito, hari ng kalsada. Hari ng kalsada. Oo. Pero nalipat yung mga nanganing yan. I mean, yung what I'm saying is yung dati, ang hari ng kalsada yung mga jeepney. Tapos nalipat yung corona niyan sa mga tricycle. Ngayon naman, nalipat na ang corona sa mga kamote e-bikers. Oo. Naglipa na sila, sir. Naglipa na. Ang daming... Halimbawa, yung nakikita natin sa kalsada ngayon, bigla na lang ang bagal-bagal nila, nasa gitna pa sila. Pre, parang yung ginagawa ng mga tricycle sa probinsya. Nasa gitna sila, nasa public road sila, tapos biglang liligo. O tiya, nakakainis, pre. Tapos mga alanganing cross from one kalsada to another. Parang putya, pinapahamak pa nila yung mga bystander, mga tumatawid o yung mga kapwa motorista nila, mga buwisit din. Totoo yan, sir. Kasi alam mo, ang ko dyan sa e-bike, wala naman akong problema sa tawag dito, sa e-bike itself. Wala namang problema doon. Ang problema doon yung mga gumagamit or yung actual drivers ng mga e-bike na yan. Kasi most of the time, pre, ang mga drivers niyan, I don't know, correct me if I'm wrong, karamihan, I'm not saying all, karamihan ng mga drivers niyan wala lisensya, pre. Oo, kasi nga e-bike, pre, di ba? No license required. Oo, di ba? For now. Kumbaga, they have nothing to lose. Kasi wala sila lisensya, hindi naman sila matitikitan. Ano ba tawag dito? Hindi rin naman sila mai-improve basta-basta kung maraba sila sa daan. Alam mo yun? So, actually, they have a lot to lose. It's either their life or their limbs. Pero syempre, pre, ikaw bilang motorista din, ikaw na lang, kumbaga, mabubwisit ka na lang, pero at the end of the day, ikaw ang mag-adjust sa kanila. Kasi nga, ang iisipin mo, wala namang mawawala sa mga yan eh. Sa akin, may mawawala kung sakaling ma-aksidente ko sila or mabangga ko. Maaaring magpa-hospital ka sa kanila or maaaring, kung pwede ka matikitan or diba? Kasi ikaw, license holder ka. There is something for you to lose. Whilst them, they have nothing to lose. So, parang, alam mo yun, shout out sa gobyerno natin na tangina. Sana, gawan nyo ng action yan. Na ang ko dyan, pre, ang proposal ko dyan, sana, yung mga allowed lang mag-e-bikes, yung mga nasa tamang edad, kasi may nakikita akong mga nagdadrive niyan, pre, mga bata. Oo. Diba?
Anong alam nun sa kalsada, pre? Diba? Kumbaga, parang, ang tawag dito, unfair naman dun sa taong nag-google ng oras niya para kumuha ng lisensya. Tapos yung mga e-bike, putang ina, bumili lang sila niyan, okay na. Pwede na sila sa mga public roads, sa mga major roads pa actually. Pwede na sila agad. Ano yan? Diba? Na parang unfair naman dun sa pumila sa LTO na putang ina, napakainit. Tapos magbabayad ka pa to get your license. Mag-e-exam ka pa. Oo. Diba? Tapos ikaw na naka-e-bike, bumili ka lang, okay na. Kumbaga, dumaan sa proseso, di ba? Ng pagmamaneho. At saka, ayun nga, dapat nasa tamang edad yung magmamaneho nun. Di ba? Kasi ano namang alam ng isang menor de edad. O sabihin natin may alam. Pero, kumbaga wala siyang liability. Puta, siya pa yung liability sa kalsada. Yung iba kasi pre, hindi pa nagwe-wear ng mga safety equipment. Kasi dapat i-treat mo yan as a motor or gas-powered motorbike. Oo, yung mga 2 wheels lalo na e-bike, oo. Tama. Hindi nangyayari. Tsaka yun nga, yung iba dun, balasubas pa. Putang ina. Bigla-biglang hihinto, nasa gitna, biglang hihinto. Biglang tatawid. Biglang tatawid. O kaya, nandito siya sa gitnang lane. Kaya walang signal light. Biglang lilipat ng hindi man lang tumitingin kung mayroon bang sasakyan or what. Tapos pre, pag binusinan kaya sinita mo, kaya puta, ikaw pa mo siya maugali. Medyo, hindi ko nga, medyo sorry pero hindi ako agree dun sa kung sakaling i-approve ng LTO yung i-allow yung e-bikes on public highways basta registered. Dapat nga pre wala sila sa public highway. Yung mga at least yung mga sobrang mga 25 kilometers per hour, mga ganon. Kasi tas hindi pa required yung license, sobrang abala niyan, sir. Sobra. Hindi tsaka, naman sa pag-aano. Ayun nga, since tawag dito, may limit lang ang pagtakbo nila, medyo babagal. Siguro dapat doon na lang sila sa mga loob-loob. Huwag na sila doon sa major roads. Oo, kasi alimbawa katulad ng EDSA, around kasi, 60 kilometers per hour. Well, there's traffic pero 25 max na speed, yung maximum na kayang i-output ng speed nila. Sobrang bagal nun, bro. Sobrang bagal nun. Diba? Parang medyo hindi siya ideal para sa mga major roads. Tama. Kasi nga again, limited lang naman yung speed nila. So, paano na lang? Kumari, tawag dito. Biglang malobat yan, pre. Tapos nandun sila sa gitna. Putang na. Again, magiging sagabal pa sila sa flow ng traffic. Kumbaga, traffic na nga, lalo pang magta-traffic. Kaya nga, tsaka yung iba, ito na nga, yun nga may lisensya di ba? Sa discussion natin previously, may mga lisensya nga kamote. Pucha, mas lalong kamote to, pre. Kasi bukod sa hindi na dumaan sa proseso, basta-basta na lang. Katulad nga ng sinabi mo kanina, yung iba minor pa, na walang kaalam-alam sa mga rules sa daan or first time na lumabas sa EDSA or whatever sa mga public highways, di ba? Sobrang delikado sa totoo lang. Kasi syempre may minimum at least speed limit tayo. Pero yung 25, yun nga sinabi ko kanina, 25 is too slow for the highway or public roads na maraming sasakyan, di ba? Yung iba nasa nasa totoo. Gitna pa ng totoo yan, daan. Tsaka ayun nga. Kumbaga, sige, bro. Low. Medyo napuputol-putol tayo, guys. Sorry. Medyo, so, as you were saying, Boss Lots, yung parang, nasa gitna ng daan. Yun, yung nasa gitna. Minsan nasa gitna ng daan, di ba, nasa leftmost lane. Kumbaga, kung saan mabilis yung sasakyan. Halimbawa, 2 lanes, di ba? Sa fast lane. Minsan nasa fast lane pa, pre. Di ba?
di ba dapat sa e-bike lane or sa rightmost lane ka dapat? Doon sila sa slow. Hindi ka doon sa Mabagal mabilis. na lane, oo. Slow lane, yan. Oo. Tama. Totoo. Kasi, ayun nga, bukod sa, alam mo yun, bukod sa maraming nagmamadali, medyo ano siya, hindi talaga siya ideal para doon. Kasi nga, dapat lalo na kung maluwag naman, dapat medyo fast moving tayo. So, kung ikaw, e-bike ka, dapat mag-adjust ka. Hindi porque mas makinis yung daan sa gitna. Nasa gitna ka na. Putsa. Parang ano lang yun yung iba pa nga pre. And bina-vlog pa yung katangahan nila sa... Actually, hindi lang e-bike to Pati mga motovloggers na minsan for the views lang, kahit pasaway na sa daan. Ano pa rin sige pa rin di ba? Kumbaga ipopost pa rin yung katangahan nila. Tsaka ano pa yan, pre, alam mo yun, ang dami namang nagmumotor na tanga, nadagdagan pa ng mga e-bike. Kumbaga, yung sinabi nga ni Maki na Zac Lucero, mga tae content, may mae content lang for the views, di ba? May mga ganyan, pre. Kasi may mga ano kasing ganyan, pre. Yung masabi ko lang yung mga tawag dito, mga motovloggers na ganyan. Let's say for example, yung merong tawag dito, parang nag-trend na ginagawa ng mga motovloggers. Yung tipong may makikita silang nagmo-motor, ganyan, tapos titignan nila. So, let's say for example, yung helmet hindi siya yung certified na helmet sa pagmumotor. Kumbaga, parang yung mga bottom of the barrel na helmet. So, ang gagawin nila, paparahin nila yon, ganyan-ganyan. Tapos, bibigyan nila ng isang magandang helmet. So, alam mo yun, i-content nila yon. Tapos, bukod sa content na nila, pre, hindi ko na iba-brand drop. Hindi ko na ini-name drop kung anong brand man ng helmet yun. Pero alam ko, alam ng karamihan yun. Papakita nila, ito ang magandang helmet, ganyan-ganyan. Ito dapat ang ginagamit mo, sa helmet mo. Oo. Diba? Ang ano ko doon, pre, sige, nandun na tayo. Binigyan mo siya ng helmet na standard na dapat sinusuot ng nagmumotor. Pero yung kikitain mo, kumbaga, doon sa vlog mo na yon, plus yung pagpa-plug mo or pag-advertise mo nung brand ng helmet na yon, magkano lang ba yung helmet? Doon sa kikitain mo. Diba? Dapat, kung talagang gusto mo, tama. Siguro, nagsanto na i-vlog mo, ganyan-ganyan. Kumbaga, siguro dapat naka-blurred out yung kasi, ganyan. Or, siguro, kung talagang sponsor ng brand na yun, dapat hindi lang helmet yung binigay mo doon sa binigyan mo ng helmet. Bukod sa ginawa mo siyang content, yung content mo, ginawa mo pag-advertise, tapos kasama mo doon si tatay na binigyan mo ng helmet, di ba dapat yung revenue na binigyan mo din siya? Oo. Kumbaga, kumita ka doon sa ginawa mo di ba? Bigyan mo na ng, kung sa tingin mo hindi niya kayang bumili ng helmet, bigyan mo na rin siya ng konting monetary compensation, kumbaga. Ewan ko ba? Totoo, sir. Kasi, kumbaga, ginawa mo siyang, kumbaga, dun sa content mo, ginawa mo siyang pinagkakitaan. Accessory, or ginawa mo siyang, pinagkakitaan mo siya dun sa content mo na parang kapalit helmet. Kung talagang gusto mo yan, tapos sasabihin mo pa, ganyan, ba't ganyan helmet mo, ganyan, tapos sasabihin sa'yo, hindi kasi wala pa akong pambiling helmet kasi nag-ano ko para sa pamilya ko. Siguro hindi naman masama na i-compensate mo rin siya in terms of money dahil nga ginawa mo rin siyang content, pre. Di ba? Oo.
Yung iba nga, 'di ba, parang kino-content na lang para alam mo 'yun, yung ano 'yan tawag dito, yung may tawag silang term din yung parang paawa effect, parang may tawag doon na I forgot kung ano yung term pero sa mga listeners natin diyan. Yon, exactly. That's what I'm thinking of, yung poverty porn, 'di ba? Yan, uso din yan sa mga ibang vloggers. Well, not necessarily sa mga moto vloggers, but the whole vlogging thing in general, 'di ba? Mga content na mga ganyan. Poverty porn. Yikes. Tulungan mo na lang off cam, or pwede mo naman silang tulungan off cam alam mo 'yun. Pero sawang-sawa na yung mga tao dyan sa mga poverty porn na yan. Medyo parang bait na yan di ba? Oo, kumbaga gasgas na yan. Wala na bang gasgas na yan. Oo. Parang ano lang yan, pre. Parang yung mga ano lang yan maidugtong ko na rin habang nasa topic pa tayo niyan. Yung kaninang sinabi mo yun na sponsor ng helmet, yung mga flakers and scammers sa mga online selling, kumbaga. Pwede ring magbebenta ka tapos hindi pala quality yung product mo, di ba? Parang mga ganun, pre. Yung ibang katulad niyan, pre, sige, go. Ayun, kumbaga, ano tayo may mga times na nagbebenta tayo online, pero most of the time tayo yung bumibili. So far, so good naman sa akin. Fortunately for me, hindi pa naman ako nadadalo ng mga scammer na yan. Oo nga eh. Surprisingly, medyo good yung track record natin Medyo hindi tayo, so far wala naman tayong mga na-encounter na scammers. Pero pag yung mga nakikita mo sa mga Facebook or any platform na nasa scam, sa mga online, sad. Yung mga pinaghirapan nilang pera. Ewan ko, recently kung napanood mo yung na-scam nung pinag-ipunan niya taga-province na pinag-ipunan niya yung DSLR kasi nga para magkaroon siya ng kita sa pagpo-photography, na-scam siya ng around, kung di ako nagkakamali, 40K to 50K, di ba? Kawawa naman. Ayun nga. Tsaka alam mo yun pa dyan, yung iba ka. Yung iba, ano? I mean, yung may iba pa dyan, yung tipong tawag dito. Kaya ngayon, pre, marami nang takot sa mga pay first, ganyan-ganyan. Kasalanan din ng iba, lalo yung Gcash mga first. Ang tawag dito. Oo. Diba? Meron kasi iba ginagawa, Gcash first. Tapos pag send mo ng Gcash, wala na. Naka-block ka na. Diba? Bili na ka sa Facebook. Meron pa isang malala, pre. Oo, meron pa isang malala. Yung nagbo-book ng rider na ang kaso, alam mo, ganyan. Diba? Tapos pagdating ng rider dun sa sa pick-up point, wala naman. Diba? Oo. So, tipong inabala mo ng buyer mo, nag-abala ka pa rin ng isang nagtatrabaho lang din. Oo. Pre, maidagdag ko lang meron din, ang ginagawa, pre, kukuha ng rider si scammer para nga sabihin legit, pre, di ba? Tapos, iba yung ipapadala. May may nagreklamo ng rider dyan Di ba? May nagreklamo kaya yung ng ibang rider mga dyan. rider ngayon, kaya yung ibang mga rider ngayon, pre, matalino na din Parang, sir, kunwari, nakabalot yung package. Or kung ano man yung binili, nakabalot sir, bubuksan natin muna ito. I-check ko, tapos pipicturean ko kung ano yung laman. Kasi sisend ko dun sa, sa buyer mo. Sure tayo para walang hassle. Kasi ang nangyayari minsan dyan, pre, syempre, magbubuk. So, dadating na yung lalaki, bibigay yung item. Pagdating sa buyer, syempre, yung buyer, excited dun sa binili niya, bubuksan. Diba? Oo. So, ngayon, magbukas nun, ibang item, syempre, sa buyer, nila ko ka, ganyan-ganyan, medyo buwisit ka ngayon.
Pero yung kung mabubuisit ka man, huwag kang mabubuisit dun sa rider. Mabuisit ka dun sa seller. Pero kasi meron ganyan yung nangyari. Ang ginagawa, hindi nila binabatasan yung rider eh. Again, hindi kasalanan ng rider yun. So, kumbaga, I think it's don't shoot the messenger. Totoo. Tsaka, yun nga, feeling ko naman, fair naman, nabayaran mo pa rin yung rider kasi nag-effort siya eh. Hindi po kina-flake ka, kaya kasilin mo rin yung rider na kasi hindi niya kasalanan yun. Although sometimes it happens na tinatangay nung rider, pero sobrang liit ng percent yan. Usually yan, ang mga scammer dyan, yung mga seller, di ba? Oo, totoo. So, hindi naman natin din, yun nga sabi mo, may mga rider din naman talaga walang yan. Kasi ako, totoo. Based on that, may na-experience na akong ganyan sa Shopee, pre. Parang naging issue yun. Meron akong binilan ng item. Ang in-order ko shorts. Dun sa na yun, dun sa Shopee seller na yun, item yung shorts niya eh. So, bumili ko short, Shopee. Tapos, kasi usually pag nagsha-Shopee ako or Lazada, binabayaran ko na agad. Para pagdating dito, re-receive na lang, wala nang bayad-bayad. Ganun ginagawa ko. Unfortunately, yun nga, one time, may nangyari sa akin, ganun pala. Dumating yung item sa akin. Pinakita pa nung rider, yan, sealed. Ganyan-ganyan. Siyempre ako, kumbaga, hindi naman ako kanang ginagawa eh. Siyempre, nag-time na yun, nag-work ako. So, pag-receive ko, hindi ko na binuksan agad, nilagay ko lang sa tabi, tapos I proceeded working. So, after nung nagka-free time ako, tinignan ko na yung package ko. Unfortunately, pagtingin ko doon sa gilid, pag tanong ko, ang talino, pre. Di ba may mga seal yan, pre? Yung rage. Alam mo ginagawa, putang na. Parang iniwan yung blade sa gilid. Kasi sa gilid na gilid, pre. Iniwan yung blade. Diretso yung hiwa. Parang kuha yung item, palitan ng iba. Tapos ngayon, mabusisiring binalik. Oo, pre, hindi attempt. Ginawa talaga, pre. Talagang ginawa. Kumbaga nakuha yung item sa loob. Oo. Tapos ngayon, ang ginawa, nung binalik niya, sinil niya ngayon ng scotch tape. So, clear yun. So, kung ikaw nagmamadali ka, hindi mo siya mapapansin talaga. So, pagbukas ko, imbis na short yung laman, t-shirt. Okay, na iba. Na parang, tapos ang masaklap ko nun, yung t-shirt, hindi pa kasya sa akin. Yung random t-shirt lang na, siguro pamalit niya, pre, ganun. Oo, pre. Kumbaga parang may laman. Ganun. Tapos ngayon, para makasabi na deliver, tsaka may laman. So, maayos naman kausap yung seller nun. So, ako sabi na, yun nga lang, na-hassle din ako kasi kailangan kong mag-print out nung return slip. Tapos kailangan kong pumunta ng courier para i-return yun. Yun lang yung hassle. Pero mabilis din naman na ibalik yung binayad ko. So, yun nga lang. Yun, isang din yan. Naging issue din sa Shopee yan. Pero so far, so good naman. As of na, wala namang ganun uling nangyari. Okay. So, parang yun lang yung pinaka-record mo. Ako, so far, sa experience ko sa mga sellers, sa mga Facebook sellers, sa mga Shopee, meron ba akong experience sa ganun? Wala kasi akong matandaan sa Shopee na yun yung nakuha ko Hindi ko matandaan. Kung meron man, i-update ko kayo mga katotpis. Yes, sir. So yun nga, parang ano lang din. Pero yung sa Facebook Marketplace, ganyan, wala akong goods ang experience, ganyan, wala ka. Pero as a buyer, pero as a seller, na-experience ko din yung mga buyer na babatating ka. Tapos ang nakakatawa nito, pre, ibibigay mo na yung presyong tawad nila. Sige, kunwari, let's say for example, yung binibenta kong item worth 2,000 pesos. Meron dyan, pre, putang na. Kulang na lang, hingin Kung asking price mo is 2,000, papakaka nga, sir, baka pwedeng 500 na lang, baka pwedeng 700 Pucha, grabe namang lobo. Ay, tinatawag nilang low ballers, pre. Oh, pre. Tindi nun. Kumbaga,
ang ano ko lang, pre, siguro, may mga times na meron ka matsatsambahan na magbibintang addict. Pero hindi mo ako addict. Diba? Kumbaga, legit may items to. times talaga. Kasi hindi ako, everything must go to. times, oo. Kumbaga, pero at times, meron din akong mga natsatsambahan na talagang bentang addict na sobrang mura. Pagka ganun, huwag mo na tawaran. O kaya, kung ikaw sa sarili mo, gusto mo magkaroon ng magandang gamit, na yung magandang gamit, comes with a cheap price, di ba? Kumbaga, kung nakita naman sa'yo ng seller, or for example ako, nakita ko naman sa'yo yung item, puta na, good shit to. Walang issue para kang bumili ng mga tapos tatawagan mo ng presyong pambasura. Huwag ka na lang siguro tumawad. Or kung tatawad ka man, ayun nga, madali naman ako kausap. Kung makatawad ng tawad mo. Tsaka kasi, diba? Dyan papasok yung, yung sinabi nila na, if it's too good to be true, it probably is, di ba? Katulad nung, halimbawa, yung item mo na binebenta, sobrang mura, halimbawa, as in, pucha, kulang na lang ipamigay mo na yung mamahaling item na yun, na hindi nang addict, pre, parang, langong-lango na, yung mga dating anong presyo. Pucha, it probably is a scam, di ba? Masyadong mababa yan. Totoo. Kasi alam mo, marami talaga nabubulag sa ganyan eh. Tapos magagalit again, yun nga, kagaya sabi mo, if it's too good to be true, it is. Diba? Wala nang probably, pre. It is too good to be true. Oo. Parang nagbenta ng iPhone na, meron yung iPhone 15. Parang nagbenta ng iPhone 15 for 5,000. Yeah, that's fishy. Diba? iPhone 15, 5,000. Tapos pagbukas mo, dual SIM. Tsaka buti nga ngayon, pre, meron ng mga, meron ng mga grupo-grupo or group sa Facebook pala na pwede kang magpa-vouch, di ba? Pa-vouch naman kang seller na ganito, may transaction kasi kami mamaya. Parang ganun. Oo. Lalo sa mga page, yung mga page ng, let's say, dedicated sa iPhone. Kumaga, may mga dyan, vouching system yan eh. Oo. Di ba yung sa pre, yung mga 5K beaters or 5K kicks, yung mga ganun, di ba? Meron na mga ganun eh. Oo, totoo. May vouching system yan. Tsaka yung kasi ako recently nahilig ako sa Crocs. Meron akong page sa sinalian. Kasi alam mo naman ng Crocs sa mall, pre. Mahal. Yeah. Diba? Pero I'm a changed man. Kasi dati ayoko ng Crocs eh. Nababadoyan ako sa Crocs, pre. Pero siguro it comes with age na you're not looking for you're not looking for looks anymore. You're looking for comfort. Yes, exactly. Certified tito ka na. Functionality. Yun na nakahanap mo ngayon. Tama. Hindi na masyadong flashy, ganun. Totoo. So, ayun nga, I'm a changed man. I'm a Crocs believer now. Shoutout sa Crocs, baka naman. Crocs? Baka naman. Tumatanggap din ako ng Crocs. Kung hindi nyo na itatanong, gusto ko rin ng comfort ng Crocs. Kaso, yun nga, parang one time lang yata ako nagkaroon ng Crocs. Parang ang binibili ko yung mga 360 o yung mga leaning, yung mga ganun, medyo may bagong discovery sa mga ganun. Yung mga shoe brands yan, pre, yung mga clogs. Clogs, yes. Exactly. Ang dami na ngayon, halos lahat yata ng every shoe brand meron silang clog. Kaya medyo sinubukan ko muna yun. Pero yun nga, going back dun sa kwento ko sa Crocs, So, since alam naman natin lahat na mahal ang Crocs, yung legit kasi hindi yung sa meron kasi nabibili na tagtotoo 100. Shopee hits. Yung mga legit na na Crocs. So, ang ginawa ko, since namamahalan ako sa kanya, para kasi sa goma, so sumali ako ng mga Facebook groups. Tapos, yung mga groups na nasalihan ko, yun nga, meron silang vouching system na bago ka makapagbenta ng items mo dun sa page na yun, parang dadaan ka muna sa mga admin, tapos yung mga admins, legit check ka muna kung talagang okay ba yung mga items mo, ganyan-ganyan. Tama. And then, tsaka ka ngayon, pwedeng bibigyan ka nila ng parang hashtag
Parang hashtag seller number 25, parang ganyan. Para makapagbenta ka ngayon dun sa page nila. Yan ang bagong sistema ngayon. Shoutout sa mga admin na yun, pre, ha? Oo. Yung mga admins nun, kasi, again, libre lang yun. Wala naman, I don't think na kumikita siya. Or kung kumikita man sila, hindi naman siguro ganun kalaki. Ang alam ko, pre, kumbaga parang for the love of, for the love of the shoe game lang or mga ganun. Parang kumbaga parang ano na nila yon, libre, ginagawa na nila ng libre kasi ang hirap to, mag-admin ka ng page para lang i-legit check yung mga sellers, i-categorize sila ng numbering, yung mga ganun. So, shout out. Medyo yun, it takes time and effort, tas yun nga, hindi naman sila kumikita. So malaking shout out sa inyo for doing that. So ayun nga. So ayun, kagaya nun. So once merong tag or meron yung seller na ganung hashtag, hindi mo na kailangan ipa-vouch. Parang all goods na yan. Basta dito sa group na yan galing. Bili ka na. Tama. So, yun. Again, yung mga bibili nyo online, guys, if you're really doubtful, siguro yun nga, pa-vouch nyo muna. O sa marketplace ngayon, pare, meron ng seller rating. So, siguro check na muna yung rating ng seller kung okay. Tapos, ako kasi minsan ginagawa ko, kunwari, bibili akong sapatos sa marketplace. Tapos, medyo mura yung sapatos na binibenta niya. So, ang ginagawa ko, i-check ko yung profile niya kung may mga iba ba siyang items na binibenta. Tapos, i-check ko yung ibang items na binibenta kung goods ba. Pag may nakita kang hindi goods dun sa mga binibenta niya, so it's a sign na stay away from that seller. Parang ganon. Not unless you're into buying kasi alam naman natin, pre, hindi naman lahat ng tao kayang bumili ng legit. Unless if you're into buying anong tawag nila doon, yung mga class A or mga OEMs, replicas. Wala namang problema doon. As long as walang problema doon as long as dinedeclare ng seller mo. And ikaw as a buyer, as long as kita mo yung binibili mo. 'Di ba? Yun talaga. Kasi meron dyan, makabili lang eh. Nakita mo. Yun talaga yung rules nila eh. Fake naman itong binibenta mo, ganyan-ganyan. Go ahead, sir. Merong mga page talaga na sinasabi na kailangan i-declare mo yung item and don't sell a replica. Although, kumbaga parang yung iba kasi medyo off sila doon sa mga replicas. Pero yun nga, pag sinasabi nung i-declare mo siya as a replica and don't sell it as a legitimate item. Kumbaga, sell it as a replica. Di ba? Para lang clear tayo. Kumbaga, yun nga, i-declare mo kung ano yung binibenta mo. Kasi, alam mo yan, lang yan, Fred, nasasabihin mo sa akin na pag ako nakita kong hindi legit yung binibenta mo, tapos sinabi ko sa'yo, hindi naman legit to don't tell me na hindi mo alam. Oo naman. Diba? So, yun nga. Why sell an item na hindi ka sure sa quality? Kasi unang-una, ikaw din masisira, di ba? Totoo. Tsaka yun nga, kumbaga, kung yun talagang forte mo, kasi may market yun, pre. Kasi nga, again, hindi naman lahat ng tao kayang bumili ng legit, di ba? Yes. So, tama. Yung ng Class A, counterfeit, or OEM, mga Class S, Class God tier na yan, i-declare nyo. Kasi nga, yun nga, hindi naman lahat kayang bumili ng legit. Diba? Tama naman. Again, yung iba naman, kasi pre, sobrang OA na nung resale price nila na parang gusto lang nila na magkaroon ng ganun. Wala namang issue yun eh. Hindi ka naman i-approach ng isang tao na, uy, Brad, peke yung suot mo. I mean, do you, di ba? Ang sinasabi lang namin dito is, i-declare mo yung binibenta mo dun sa taong gustong bumili, di ba? I-declare mo. Dun sa customer mo. I-declare mo kung legit ba yan o peke ba yan, ganyan. Hindi yung sasabihin mo legit, tapos pagdating dun sa customer mo, puta yung customer mo pala may alam talaga. O tapos pag sinabi ng customer mo na, hindi naman legit yung ganyan-ganyan. Bigla mo sasabihin ngayon, hindi mo naman pala alam. Tama. Walang ganun. Wag kang tanga, wag kang gago. Oo. Kaya, yun lang. So, parang sa community ng online selling, sana lang, let's all be honest. Na, kasi wala naman masama doon, pre.
Diba? Wala namang masama sa pagsasabi ng totoo. Diba? Hindi Kasi, naman siguro mahirap magsabi ng totoo. Kasi, ayun nga, let's say for example, pre, dun sa sapatos na lang, mas malaki ang market ng mga Class A kaysa sa legit, pre. well, totoo naman. Totoo. Diba? Actually, if I may interject with your statement there. Ako meron din ako mga reps. Hindi nyo lang siguro kung may nakakita hindi naman ako ina-approach or hindi naman ako sinasabi, peke yan. Alam mo 'yon? Hindi na lahat ng well, siguro 90% of my shoes are legit. Pero meron ako mga 10% na mga replicas, and I'm not embarrassed about it. Yun ang trip ko Pakialam nyo ba, di ba? Kung hindi ko kayang bumili ng OA na price na shoes, don't judge me. I just like to wear, and I wear what I like. So, and I wear what I can afford, and it's justifiable for me. So, I don't actually give a fuck kung replica siya or hindi. Basta, di ba, the swag. Yun nga. Kasi alam mo, pre, yung wala, kanya-kanyang hustle kasi yan, pre. Kasi, pero again, yun nga, let's say for example, ikaw, fan ka ni, yung mga ano ngayon, di ba, fan ka ni Jordan. Tapos, putang na, magre-release, let's say for example, yung, ako kasi gusto ko magkaroon yung hindi ako nagkaroon nun yung Shadow, na Jordan 1. Jordan 1 Shadows? So, yun. Oo. Pre, alam mo naman ang resale value nun. Tsaka alam mo naman pag nag-drop yun. Putang na, sobrang hina ng chance mong manalo sa raffle. Ito, pre. Masingit ko rin. Si Tito Jello, di ba? Si Tito Jello, alam mo naman, pre, na yung lahat ng shoes nun is pucha, legit, di ba? You know what's funny? You know what's funny? Nung pinakita ko sa kanya yung ibang replicas na magandang klase, well, I'm not saying na it's 100% original. Kasi nga, replica nga Open siya, pre. Actually, open siya bumili ng replica. Kasi it doesn't matter to him. It just so happens na nakabili siya ng orig, na kaya niyang bumili ng orig. Siguro that time, hirap siya. Actually, pre, excuse me, Jordan 1 Shadows din yung trip niya na hindi niya mahanap. And sabi ko, baka you're open to replicas. Sabi niya, naman bro. Pagtingin niya, sabi niya parang legit to, good. So, parang ikaw, sabi ko, disclaimer na parang this is a replica, na if you're not into replicas, this is not for you. Pero yun nga, open sa kahit yung mga shoes niya, 100% legit, di ba? So, depende rin talaga sa tao pre. Si Tito Jello, yan isang sneakerhead yan, pare. Totoo, sneakerhead yan. Sneakers yan, pre. Hindi umakapak sa labas yan, pre. Puro pang opisina lang, pre. Totoo. Alam mo pag uuwi, nakachinelas na. Oo, pag di ba, usually nagdadala siya ng sasakyan. Puta, pag nasa sasakyan yan, kat ng opisina, nakachinelas lang yan, pre. Alam mo, pagdating niya ng opisina, login siya, tapos diretso siya. Paglabas niya, kita mo, nakasapatos na yan. Ganun kasi siya nga, as in, ganun siya kaalaga. Kasi, tapos, yun. Tsaka, yun nga, he cherish yung mga shoes niya aside from his family. Yung sa mga sapatos niya, yung isa sa mga bagay na inaalagaan niya sa buhay. Pero parang, I think I understand yung point niya na parang he's open to yung replica shoes kasi if you don't know, he's collecting yung mga figures, yung mga action figures na mga Marvel or mga anime figures. Rin siya. Actually bumili rin siya ng replica na action figures which it doesn't bother him at all kasi nga hindi niya mahanap yung item So since kailangan ma-complete yung collection niya, pang personal collection lang naman niya yun. So, he opted, yun nga yung replica na action figures, which he doesn't mind, di ba? Kasi, wala lang. Gusto ko lang makita na kompleto yung gusto lang niya nakikita. Oo, tama. Ganun. You have to be open. And yun nga, katulad nung sinabi ni Papa Dens sa mga sellers, you have to declare if
if it's a replica or not. Kasi nga, syempre, unang-una, yung pangalan mo as a seller, and at the same time, 'di ba? Hindi ka naman i-discriminate kasi may market ka naman eh. Katulad nung sinabi mo nga rin kanina, Papa Dens, na meron din naman actually mas marami mas bumibili ng replica. Mas malaki talaga yung market. Kasi nga, kasi yun yung affordable. Yes. Yan. Yun lang. Totoo. Diba? Kasi hindi naman lahat tayo go. Yung parang gustong-gusto ko talaga yung Shadow na Jordan 1. I mean, I can buy it sa SRP na presyo. Oo. Tama. Ibiling ko. Tama. Yung resale, I'm not bashing yung resale game. Pero it's your hustle. I am one na kanya-kanyang hustle yan eh. Kanya-kanyang diskarte sa buhay. Yeah. Pero tama. I'm not into it kasi parang may ibang priorities ako eh. Hindi porke kaya kong bumili niyan ng resale, bibiling ko na. Yan, diba? tama. Pero kung SRP ko makukuha, walang bibiling ko. SRP. Kasi ako rin, actually pre, yung gustong-gusto ko talagang Jordan 11 na Concord, hindi ang hirap hagilapin, or kung meron man, ay ang retail nun, kung natatandaan ko, mga up to 12K yung retail. Tapos bebenta 20,000, 50,000. I mean, I rather spend it on a more acceptable or justifiable price for me na shoe or shoes kaysa bilhin ko siya ng ganun. Tayo practical lang naman tayo. We can, but we choose not to kasi nga, 'di ba? Sabi mo nga kanina, may priorities tayo. Maaaring gusto kong i-put up yung amount towards another shoe or another expense, pero hindi na justifiable sa akin yung 20,000, 50,000, 100,000 na shoes. Kasi I wear my shoes and I know you agree kasi you do the same. You don't put them in a shelf. You wear the shoe. I buy shoes to wear them, not to put it on a shelf para mag-design. Not unless it's one of one. Diba? Totoo. Kaya ako, lalo na nagka-edad na ako, bukod sa Crocs, I stick to what, yung tingin kong reasonable. So, stick na ako sa mga, sa mga Vans. Yan. I lean towards, wear what's comfortable na lang sa panahon na to. Tama. Tsaka, ayun nga. So, ayun. Shoutouts din sa Vans. Baka makarating sa inyo. Big enemy. Pero, baka di ba? Malay natin. So, in the future. Ayun. Hindi natin masasabi. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Pero, whatever happens. Open kami. Open kami. Yes, sir. Wala akong problema dyan. Mga katotpi, medyo humahaba na naman ang aming sesyon. Pauuhawin muna uli namin kayo sa next episode para meron na naman uli kayong aabangan. By the way, pare, shout out nga pala kay Janil tsaka kay TLC. TL Carlo. Ayan. Isang malaking shout out sa inyo. Nakikinig sa atin niya, pre, naabangan yung the support. Grabe. Nagulat na lang ako kasi bigla akong tinap ni Janil and I was surprised na yun nga, they were listening and yun nga, natatawa daw sila, so appreciate, shout out. Wala kwenta natin yung nag-uusapan dito. Saka yung nag-post yung anak mo, pre, shout out isang big shout outs sa kanilang lahat. Shout out sa inyo. Kay Year, kay Yuri, kay Year. Shout out sa inyo. Sa kay Porky. Shout outs. Shout out. At saka pre, meron ding nakikinig sa atin. Yung isa sa hindi isa. Kaya ito yung pinaka-paborito kong bike shop, pre. Shout outs sa BMX Cycle Center. Shout out sa inyo. Shout outs kay Sir Teng, kay Sir Maki, kay Sir Mark, at kay Ma'am Sheila. Shoutout sa inyong lahat dyan.
And thank you so much. Kasi parang one time binati ko si Sir Maki ng happy birthday. So, yung Esme niya, si Ma'am Sheila, she responded na they're listening daw. And congratulations pala to our podcast. So, shout out sa inyo. Thank you so much. Shout out. Thank you. More we appreciate it. Hearts to come. Yes, sir. Shout out sa mga usual listeners natin. Hindi na namin kayo iisa-isahin, pero maraming salamat sa inyo for supporting what we're doing. We love you guys. And again, para dun sa mga bagong nakikinig, we are available on Facebook, YouTube, Spotify. Available kami lahat dyan. So you can listen and you can also watch us dito sa aming munting podcast na punong-puno ng mga opinion namin. Again, sa mga katotpi, mga future katotpi, salamat sa suporta. At again, ulitin po namin sa mga bashers at gusto mang-cancel, okay lang din po. Makinig lang kayo. It's views pa rin and sa amin. Engagement pa rin sa amin yun. Yes, sir. And don't forget to like, share, subscribe, and then comment on what else do you want us to talk about. Anything under the sun to. Bigay lang kayo ng gusto nyo pag-usapan, and we'll make sure na we'll take a note of it, and on our future podcasts, we'll go ahead and talk about it. Yes. Alright. So, again, this is me, your Papa Densho. And it's your boy, Boss Lots. We are the Opinionated Titos, also known as Totpi. Sa mga Katotpi. Yes, we are signing off. Maraming salamat and signing off. Thank you so much. Peace. Peace. Let's get ready to rumble! Tune in again next week for more episodes of The Opinionated Titos.